Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw sisisid tayo sa isang aral mula sa mga sinulat ni Shaul, lalo na sa 1 Korinto 33:22. Sa sinaunang mundo, ang pagkakaiba ng alipin at malaya ang pinakamahalagang hangganan sa lipunan. Ngunit binaliktad ni Shaul ang herarkiya na iyon sa pamamagitan ng mabuting balita. Sinabi niya na ang bawat isa ay dapat manatili sa kalagayan kung saan siya tinawag. Ito ay isang radikal na tawag sa pagiging kontento at banal na layunin. Marami ang nag-aakala na kapag natagpuan nila si Yeshua, kailangan agad nilang baguhin ang panlabas na buhay. Ngunit ang pananaw ng Hebreo sa Aboda ay nagsasabi na ang ating pagtatrabaho at pagsamba ay iisa. Mataas man ang iyong katungkulan o ikaw ay isang hamak na lingkod, iyan ang misyon na itinalaga ng Adonai para sa iyo. Ginamit ni Shaul ang salitang ebed o alipin na may malalim na kahulugan sa Torah. Sa Torah, ang alipin ay isang taong malaya nang umalis, ngunit piniling manatili dahil sa pagmamahal. Ito ang puso ng ating relasyon kay Yeshua. Piniling paglilingkod dahil sa pag-ibig. Kung ikaw ay alipin ng tawagin, huwag mag-alala. Ikaw ay malaya na sa Panginoon. At kung ikaw naman ay malaya, ikaw ay alipin na ngayon ng Mesaya. Ang iyong pagkatao ay hindi na tinutukoy ng sweldo, titulo o katayuan. Ang iyong identidad ay kay Mesaya. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang gawin ang tama at banal dahil tayo ay binili ng mahalagang dugo ng kordero. Kaya hindi tayo nagiging alipin ng laman, kundi nananatili tayong kasama ng Diyos sa kalagayan kung saan tayo tinawag. Pagbisita kayo sa Walk with Yeshua app upang simulan ang mas malalim na paglakad kasama ang Mesaya. Pagpalain kayo ni Adonai at bigyan kayo ng lakas na maglingkod ng may kagalakan kung nasaan man kayo ngayon. Inaasahan ko ang pagkikita natin muli sa susunod na pag-aaral. Shalom Aleichem!